plus ito pa rin ito, nagpagawa rin ako. Ako na nagkabit mga kabote. Medyo madumi ang ating ano, wigo dahil ginamit natin kagabihan. Yo! Magandang hapon po sa inyong lahat mga kabossing. Isang magandang hapon. At katulad ng dati, ang mga intro po natin ay nandito sa loob ng sasakyan. So alam niyo na pag tayo po ay nasa ganitong biyahe ay pauwi tayo ng Batangas. Pero bago ang lahat ay muli ay kayo po ay binabati ko ng isang magandang araw, isang maulang hapon. So marami tayong ginawa kanina kaya hinapon na rin tayo. Ang oras ay 2 PM na ng mga kabossing. At so tayo mag-isa lang. So wala tayong taga video kaya tiyaga-tiyaga tayo sa biyahe. So kinakailangan nating umuwi mga kabossing dahil ini-apply ko na ng kuryente yung aking pinapagawang maliit na bahay sa Batangas. Yan. So yan mga kabossing, at ako'y magsasubmit na ng mga requirements na sa amin po mga kabossing. Ang kuryente ay hindi po Meralco, Batilik po, Batangas Electric Cooperative yan. Yan mga kabossing. So ngayon kinakailangan natin submit ng mga requirement kaya kinakailangan tayo sumaglit sa Batangas at the same time ay para makita rin natin yung ating pinapagawa na bahay doon mga kabossing. Well, sa totoo lang ay medyo nalalakhan ako sa gastos pero hinahayaan ko na lang muna. Pero siguro hindi natin matatapos yun mga kabossing. Siguro pagka nalagyan natin ng pinto ay stop muna tayo dahil marami tayong inaasikaso at marami tayong gastusin iba na hindi naman talaga priority yan mga kabossing. So yan, samahan nyo ako sa biyahe nito mga kabossing. At sana hanggang huli ay hanggang dulo nitong video na to ay samahan nyo ako. At yan mga kabossing, ang video natin ay nakakaisang beses isang linggo kaya pagsagan natin mga kabossing. Tara. So ang daladala natin mga kabossing ay isang unicorn na small car, ang Toyota Wigo manual 2014. Niro-road test natin mga kabossing para at least alam natin yung kapasidad ng sasakyan ito. Manual naman siya, hindi man tayo gulat dahil ang mga masiselan lang naman sasakyan niya yung Matic. Kaya parang pakiramdam ko lang medyo mahina yung aircon niya. Pero tingnan natin kung ito ay hindi magbabago hanggang Batangas. Pag humina ang aircon dito ay pag uwi natin ipapacheck natin sa car aircon technician. Bago ako sa mga gantong sasakyan mga kabossing dahil sanay tayo sa mga malalaking sasakyan pagka ganitong sasakyan na napakaliliit, parang pakaramdam ko nako-conscious ako.
mga kabosing, dito na tayo sa ano, sa Batangas. At punta tayo doon sa ginagawang bahay. Tingnan natin kung anong development na. Oh. Ito yung baboy kung ano. Ba't kaya may mga asul-asul yung mga gulugod? Tingnan natin mga kabosing. Ito nga, balak kong paayos na rin to eh. Itong right of way na to. Ayan. Para ano, makita na yung hitsura ng daan. Gusto kong palinisan na. Tingnan natin kung anong kinalabasan na. Ayan. So nag-apply na rin tayo ng kuryente. At sana'y mas maikli ito kaysa punta kay Kamaring. Oo. So yan ang mga kabosing, oh. Nagkaroon siya ng terrace. Tingnan natin. Napakarami pang gagawin dito mga kabosing. Medyo malaki na rin ang nagasus ko dito. Marami pang gawin mga kabos. Ito lang ang semento? Ayan o, isang kwarto. Mayroon na rin pala itong ano, diba? Paikot. Tigil lang muna ang gawa. Wala nang budget. Tigil daw at malamig na daw. Wala ko, tigil na. Umpisa na. Nakaw. Arjanay. Paano yung paano yung nangkang aray? Pumasok mo sa bahay. Ayan mga kabosing. Baling may bubong dito. Ito naman yung Poso Negro. Ang lalim din, oh. Ayan, oh. Ito yung kubeta. Ang lalim na. Okay na lalim na? Lalim na yan. Okay na yan. Okay na yan. Yan yung Poso Negro mga kabosing. So ito, pag nandito ka, tapos may balustrade dito, ano yan, napakaganda ng view dito. So yan. Tibay rin ng ano. Diba? Malaki pang pera ito mga kabosing.
ano po yan, hindi na ako nakapag-vlog sa Batangas, kaya hanggang sa umuwi ako dito sa Cavite, dahil yan nga, nagkaroon po ng kaunting kasayahan yung mga magkagawa ko, sumiling sila na magkaroon ng kaunting inuman at pinagbigyan ko naman. So andito na tayo mga kabusing sa Batangas, at ayan, so ang araw na ito ay pinabala kong magpa-sticker ng sasakyan. So ang ating unit ay yan, isang Wigo na siyang ginamit natin kahapon nung tayo magbiyahe pa Batangas, at yun yung isang MB350 na van. So medyo nahihirapan tayo at nanibago tayo sa paggamit sa Wigo dahil napakaliit ng sasakyan. Hindi tayo sanay mga kabusing sa ganyan na maliit na sasakyan kumpara dyan sa malaking sasakyan na katulad ng mga van. Ayan. So ayan, ngayon pong araw na ito ay balak kong magpa-sticker ng isang unit ko. Ayan Revo Revo LXB Matic gasoline. Lahat ng unit ko mga kabosing ay para magkaroon ng konting forma o angas, ay pinai-sticker ko po yan sa kilala kong mag-i-sticker yan sa malapit sa aming bayan sa GMA. So ayan yan ay dadagdagan natin ng konting forma yung Revo na yan para at least makakuha ng attraction sa mga buyer. Gas ho yan na automatic mga kabosing. Ayan. So yan, ito yung ating gagamitin pagpunta na sticker para kasi kinakailangan na matingnan ang gagawa. So yan mga kabosing, at punta tayo sa sa stickeran. So yan mga kabosing, dito na tayo sa stickeran dito sa kilala kong nag-i-sticker ng lahat ng sasakyan ko na ibinebenta. Ito po yung pwesto niya. Ayan ang kanyang pangalan ng sticker. Dito po yan sa GMA Cavite. So yan, siguro magpa 5 years na akong nagpapa-sticker dyan sa pwesto niya. Nag-voice over tayo mga kabosing kasi nagloko na naman yung aking yung aking GoPro, kaya voice over muna tayo. Ayan, makikita ninyo ginagamitan niya ng computer, mga cutter machine. Hindi basta-basta yung mga pagpapagawa ko ng sticker dahil hindi po yan mano-mano. So mapansin nyo ay lahat ay mga modernong pamamaraan sa paggagawa ng sticker ng sasakyan. Lahat dito ay ginagawa, kahit yung mga tarpaulin, mga t-shirt, mga sasakyan ng barangay na pwedeng palagyan mo ng pangalan. So lahat po ay ginagawa dito po sa gawa ng sticker. Ito po yung street works dito sa may GMA Cavite. Ayan. So hintayin lang natin na gawin yan, at hindi na natin pwedeng umuwi pa dahil medyo may katagalan ng paggagawa niyan.
So, ganyan lagi ang ginagawa ko pag nagpapa-sticker ng sasakyan. So, yan, nandiyan ang lahat yung kulay at lahat ng design. Bago ako pumunta ay binibigay ko na yung mga design na gusto ko. Para at least pagdating ko ay i-install na lang yung mga sticker. Yan. Shout out sa may-ari nito kay Paring Jovel Salazar at sa kanyang misis. Kay sa gumagawa kay Neil na siya nag-i-install ng mga sticker. Yan si Neil. So yan. Sila yung pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng mga design na pinapagawa ko sa aking sasakyan. So hintayin natin mga kabosing yung pag-i-install niya mamaya at para maipakita ko sa inyo kung paano ang mga proseso ng pagpapa-install ko ng sticker na hindi basta-basta ordinary mga kabosing. Medyo may bayad po talaga na hindi mura lang. Yan. Makita niyo puro machine ang gumagawa niyan. Bagamat ang install ay sa tao na. Yan ganyan ang mga kabosing ang proseso niyan. Tapos i-heater pa yan. Karoon ng design. Di ba meron pa itong Revo dito? Meron na. So tingnan natin mga kabosing pag nangyari yan.
Kabosing at matapos na rin yung pag-i-sticker o yan, di ba? Dagdag ganda sa unit sa sasakyan ang magkaroon ng sticker. So mayroon siyang visor, mayroon siya sa gilid, meron siyang sports minded sa harap. Ayan o, hanggang gilid. So di ba? Ang laking ipinag-iba pag may sticker at malaking dagdag sa angas niya. Ay. So yan mga kabosing, dito na tayo sa bahay at kararating lang natin. Natapos na yung yung pagpapa-sticker natin. Bali nagpagawa na rin ako ng ilang logo ng ayan, sports minded ng MB350 plus ito pa rin ito nagpagawa rin ako na nagkabit mga kabosing. Medyo madumi ang ating wigo dahil ginamit natin kagabihan. So yan, ito yung finished product natin mga kabosing. Yan kanina kasi plain yan. Yan yan, naka-sticker na siya. Medyo madumi na lang, mamaya lilinisin ko pa yan bago natin i-market yan. So ayan diba may angas ang dating pagka may sticker. So pandagdag din yung mga kabosing sa sa forma ng isang sasakyan. So yan mga kabosing, at medyo mahaba na rin yung ating vlog. At kahapon pa to, dinagdagan lang natin. So dito na tayo inabutan ng tanghalian at medyo late na yung ating lunch, kaya lipas gutom na naman tayo mga kabosing. So yan, dito na natin puputulin yung ating vlog. At salamat sa mga sumama at nagtitiyagang manood ng aking video. Shoutout sa inyo lahat sa mga nanonood sa akin. So until next video na lang mga kabosing, sana po sa mga oras na ito ay muli ay nasa maayos kayong kalagayan, at kung nasa trabaho man ay safe tayo dyan, at lagi po tayo mag-iingat mga kabosing. Until next video na lang mga kabosing, bye bye.